Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga kapantalan. Ako si Eunice Samonte at narito tayo ngayon sa Batangas Passenger Terminal kung saan pinasilayaan ang biggest, busiest at most modern port nationwide. Ito ang PPE ngayon, Batangas Special Coverage at umpisahan na natin ang balitaan. Para sa unang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Passenger Terminal Building sa Batangas Port kung saan nasilayan ng Pangulo ang mas pinalaki at mas modernong pantalan para sa ating mga biyahero at turista. Para sa buong detalye, nagbabalita si Zeus de Gaspi. Dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang opisyal na pagbubukas ng bagong passenger terminal building sa Port of Batangas nitong ika-26 ng Abril. Pagdating ng Pangulo, agad niya nilibot ang mas moderno at mas malaking terminal building kasama si Philippine Ports Authority General Manager J. Santiago at si Eusebio Tangco, ang presidente ng terminal operator na Asian Terminals Incorporated at iba pang mga panauhin. Ang Pangulo rin ang mismong nag-unveil ng marker ng bagong passenger terminal. Sa kanyang talumpati, tinawag ni Pangulong Marcos na Port of National Significance ang Port of Batangas. Malaki raw kasi ang papel ng pantalan na ito sa paglago ng ekonomiya ng bansa dahil binubuksan nito ang Metro Manila at Southern Luzon sa iba pang mga karatig lalawigan. Dagdag pa ng Pangulo, mas marami para umanong mga pasahero ang mahihikayat gumamit ng Port of Batangas dahil sa mga bago at moderno nitong mga pasilidad. Today, we launch a project that will not only open a state-of-the-art facility but also open a great opportunity for progress of every Filipino. Tiyak ako na hindi lang maginhawang paglalakbay ang hatid nito, pero mas maraming manlalakbay ang mahihikayat na bumiyahe dahil sa modernong pasilidad tulad na ito. For this, we have to commend the Philippine Ports Authority and the Department of Transportation for accomplishing together this important project and for delivering what we have promised to the people. Dahil sa bagong passenger terminal building, kaya na mag-accommodate ng Port of Batangas ng hanggang sa 12.5 milyon na mga pasahero kada taon mula sa dating 4 na milyon. Zeus Legaspi para sa PPA TV. Samantala, nagpasalamat si Philippine Ports Authority General Manager J. Santiago kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pakikibahagi ng pagbubukas ng makasaysayang pantalan. Binigyan din ni GMG Santiago na patuloy pang madadagdagan ang ganitong klaseng proyekto na may makabagong pasilidad at infrastruktura na makatutulong sa ating mamamayan upang maging komportable ang kanilang pagbiyahe. Para sa kabuuan detalye, narito si Lucy Valdez. Mula sa dating mainit, siksikan at mahabang pila, ngayon nagbago na ng imahe ang Batangas Port. Sa kanyang panimulang mensahe, ibinida ni Philippine Ports Authority General Manager J. Santiago ang mga pagbabago sa nasabing pantalan. It is our pride and honor to have you all here to witness the historic opening of this passenger terminal building, which will greatly benefit the Filipino people, from our local passengers to foreign tourists and other port users in and out of Luzon. This modern passenger terminal building is also a major gateway for trade and commerce nationwide, a channel of growth for the Philippine economy. The Batangas Port is one of the busiest passenger terminals in the country, especially during peak seasons, where we accommodate up to 22,000 passengers a day. It is now the largest inter-island passenger terminal building in the Philippines. Welcome to the biggest, busiest, and most modern inter-island passenger terminal building in the Philippines. Binigyan din ni GM Santiago na ang mga proyekto ng PPA pagdating sa pagpapalawak at pagpapaganda ng mga pantalan ay malaking tulong lalo na sa industriya ng turismo. Tumutugon tayo doon sa konsepto na ang turismo ay isang napakalaking bahagi ng national development. At para matugunan yung pangangailangan ng turismo, kailangan yung mga pasilidad natin, hindi lamang sa paglalakbay sa himpapawid, kundi paglalakbay din sa dagat, ay kailangan maging katanggap-tanggap at maging maayos at komportable, hindi lamang sa mga kababayan natin, kung hindi pati sa mga dayuhang turista na nais umikot o nais magtasin yung mga isla natin dito sa ating bayan.
Hinikayat naman ni GM Santiago ang mga manlalakbay na gamitin at maranasan ang mga modernong pantalan hindi lamang sa Batangas Port, maging sa iba pang pantalan na pinamamahalaan ng PPA. PPA still has a lot of surprises for ating mga kababayan. You will see new terminals opening. May sorpresa yan na hatid sa bawat komunidad na yung disenyo ng mga terminal natin will reflect kung ano yung local culture. Lucy Valdez para sa PPA TV. Kasalukuyan ding nakadaw sa Batangas Port ang MV Dulos Hope na tinaguri ang floating library na luminibo sa iba't ibang panig ng bansa. Yan ang kwentong pantala na ihahatid sa atin ni Paul Kalayag. Makalipas ang mahigit isang dekada, muling dumaong sa pantalan ng Pilipinas ang World Traveling Bookstore. Kamakailan, binisita nito ang Subic Bay Zambales, San Fernando sa La Union, Manila South Harbor at ang pinakauli, ang Batangas Port. Mula sa pagiging cruise ship, ginawa itong floating library ng charity-based organization na GBA Ships ng Germany. So this vessel is what formerly used to be called the Taipan. It was a gambling casino ship. And where we are right now, this area used to be the helicopter pad. And when we bought the vessel, we turned it over to be a library, or this unique experience that you see today. It was just so ideal to have the library outside. And so you get to experience the city, while at the same time you get to grab into our books as well as connect with our crew members. And so we also want to give that appreciation to the local city, that when you do come here, you can see your city from a different perspective. And just enjoy it, because we've absolutely loved this view, so you get to enjoy that as well. So on board, we've got, again, a wide range of, we've spoke about the 2,000 titles that we have. In actual value, down right at the bottom of our decks, we've got over 260 books, 260,000 books that we bring up daily to kind of fill up the shelves. But as you start here in the beginning, you'll notice that we've got a lot of the kids or the children's titles. And as we expand deeper into the book fair, you'll also get to see some of the more educational books, leadership books, as well as some religious books. It's all here. So it's a very unique experience. Pero higit sa mga binibentang libro, may mahalagang misyon ang floating library na ito. So Dulasop is part of a much bigger global movement. Is we have a vibrant community inside that see a need and are driven by one mandate, and that mandate is sharing knowledge, help, and hope. A lot of the humanitarian work we do, like repairing of roofs in disaster-torn zones, painting buildings, educational institutions, we just come in and we partner with multiple people in the country and in the state, and we'll work to serve them in order to empower and to achieve a much bigger impact together. Kinabibilangan ang MV Dulos Hope ng mga port volunteers mula sa iba't ibang bansa. Kabilang na dyan ang Pinoy na si Trisha Ang. So here in the ship, it actually functions like a little city. Everybody has their own roles and responsibilities. From housekeeping, all the way to dun sa mga captain area, sa engine room, sa galley, everywhere they're all volunteers. So as you can see, where the book fair is now, it used to be a heli deck, jacuzzi, gym, sauna, may swimming pool pa, and lahat dito, kasino yan lahat natin. So we've completely refitted everything, and now we are sharing knowledge of them both. Bukod sa mga abot-kayang presyo ng mga libro, hatid din nila ang mga pamatid-init na sightseeing sa dagat. At ang mga inumin sa kanilang Hope Cafe. Sa muling paglalayag ng MV Dulos Hope, iniwan nila sa atin ang isang kamanghamanghang experience sa ating mga kababayan at ang kanilang taus-pusong pagbibigay ng kaalaman, tulong at pag-asa. One book at a time.
Ano-ano nga ba mga bagong pasilidad at kainan na aasahan na ating mga kapantalan? Tara, pasyalan natin ang Batangas Passenger Terminal kasama si Karen Rancheta at alamin natin ang mga must-try food trip na sinubukan ni Ken Pagapo sa Lufang sa Pantalan, Batangas Edition. Hello mga kapantalan! Narito tayo ngayon sa Batangas Port. Mas pinaganda, mas pinalawak, at mas modernong Batangas Port. Tara na! Pasyal tayo sa Batangas Passenger Terminal. Sa entrance pa lamang ng Batangas Passenger Terminal, dama mo na ang ginhawa hatid ng pasilidad. May pushcart para sa may mga malalaking bagahe. Meron ding nakaabang na electric vehicles para sa mga buntis, senior citizen at persons with disability. Maaari itong maghatid ng mga pasahero sa malawak na lounge kung saan sila pwedeng maghintay sa kanilang mga biyahe. Meron ding malasakit help desk kung saan nakaantabay ang mga kawani ng PPA para alalayan ang mga pasaherong nangangailangan ng assistance. Iwas na din ang mahabang pila sa pagbili ng ticket dahil pinarami na ang mga ticketing booths ng mga shipping lines. At kapag meron ka ng vessel ticket at nakapagbayad na rin ng terminal fee, pwede ka nang pumasok sa malawak na passenger lounge. May giant LED screen para maging updated ka sa iyong biyahe. At kung sakaling gutumin ka, hindi ka mauubusan ng options dahil sa dami ng mga food kiosk na pwedeng pagpilian. At meron ding water refilling station, mapa-cold o hot water man yan. Mayroong 8,000 na passenger capacity ang Batangas Passenger Terminal. Kaya paniguradong hindi problema ang overcrowding sa loob ng terminal tuwing peak season. Malaking tulong din sa mga pasahero ang mga pasilidad sa Batangas Passenger Terminal gaya na lamang ng breastfeeding station para sa mga momshi na may kasamang baby. Meron ding prayer room upang mataimtim na manalangin. At syempre, ang malinis at modernong all-gender restroom. O diba? Mas gaganahan kang pumasyal dito kasama ang inyong pamilya, kabarkada o kahit kasintahan sa mas pinaganda, mas pinalawak at mas modernong Batangas Passenger Terminal. Kaya tara na, pasyal na tayo! Lapang sa Pantalan, Season 3, Batangas Port Passenger Terminal Special. What's up mga kapantalan? Samahan nyo akong lumafang dito sa bagong Batangas Passenger Terminal. Ano pa hinihintay nyo? Tara na! Kung babiyahe kayo patungo sa mga isla ng Mimaropa o kaya naman ay patungo kayo sa Visayas o Mindanao at dadaan kayo sa Batangas Port, huwag palampasin na subukan ng iba't ibang kainan dito. At ang first stop natin ay ang Shuttle's Best Coffee. Unahin muna natin ang coffee shop na ito na kung saan makakabili tayo ng iba't ibang klase ng kape at non-coffee-based drinks. Para naman sa mga hindi mahilig sa kape na kagaya ko, meron din namang mga choices lalo na mula sa kanilang seasonal drinks. Okay, second stop, donuts. Actually, marami tayong pagpipilian dito ng mga pagbibilhan ng mga pasalubong. Mga food stores dito, ang dami-dami. Ngayon, tatry naman natin itong mga donuts. Tara, samahan niyo ako. Actually, sa branch ng donuts na to, dito ko lang nakita na meron pala silang tindang chicken rice meals. Kung ayaw nyo naman ito, pwede rin naman bilang pasalubong tong mga donut. Third stop, kung trip nyo naman mga lutong bahay, marami tayo dito niyan, dito sa pasalubong center ng Batangas Passenger Terminal. Ito pa guys, kung busog na kayo sa mga rice meals, gusto niyo naman ng dessert na pampalamig ngayong tag-init, ay may ice cream tayo dito. Tara!
Kung bet mo naman ang mga pagkain sa convenience store, may Japanese convenience store tayo dito. At ayan mga kapantalan, sa susunod na pasyal nyo dito sa Batangas Port, may idea na kayo kung saan kayo maglalapang. Hanggang sa muli, paalam! Laugh trip, food trip, at kahit ano pang trip, dito sa bagong Batangas PTB, yan ang aking nasulit. At dito po nagwawakas sa makabuluhan talakayan ng mga magahalagang kaganapan sa loob at labas ng pantalan. Manatili po tayong ligtas at mag-ingat po tayo sa ating biyahe. Inaabisoan po natin ang ating mga kababayan na lagi i-check ang PPA social media accounts para oras-oras updated kayo sa kalagayan ng inyong mga biyahe. Makakaasa rin po kayo na naka-standby at laging alerto ang mga kawani ng PPA. Dahil naniniwala tayong sa PPA ang pagbangon, pag-unlad, abot talaw. Mula dito sa mas pinalawak, mas pinaganda at mas modernong passenger terminal ng Batangas, ako si Lisa Monte at ito ang PPA Ngayon, Batangas Special Coverage ng Bagong Pantalan para sa Bagong Pilipinas.